Naubusan kami ng gasol kaya nagsibak uli ako ng kahoy. Yan. Shout out sa mga marunong magsibak ng kahoy. Panggatong sa tanghalian. Ubos na ang gasol namin. Kaya ginusto kong magsibak ng kahoy. Igagatong namin. Yan. Shout out sa marunong maggatong ng kahoy. Marunong magsibak. Sanay ako sa hirap kaya marunong ako nito lahat. Yan. Hindi magugutom pag sanay ka sa hirap. Sanay ka sa trabaho, hindi kayo magugutom. Kahit maubusan pa ng gatong, may paraan para makapagluto. O diba guys? Shout out sa marunong nito. Yan, ang lalaki kasi nung kahoy. Hindi siya pwedeng isa lang doon sa kalan. Hindi na kasya kasi malalaki na. Kaya ayan, sinibak ko na lang para maisa lang. Matigas nga eh, kasi hindi na siya tuyong-tuyo. Nanghiram uli ako ng puthaw. Ano, puthaw yung ginagamit ko guys. Yung pambaak ng kahoy. Kaya nyo ba to? O, sinong may gusto? Ako kaya ko lahat tong gawain na to. Kahit ako'y ganito ang buhay. Ayan. Marunong ako niyan. Kasi galing ako sa probinsya nung bata pa ako. Nakita ko yung pamumuhay namin ng magulang ko sa bukid. Pag umaahon kami sa kabukiran, ang tawag sa amin ay linang. Ayan, nagsisiba kami ng kahoy pag gusto namin magsaing. Ang galing namin sa kabayanan, kasi sa kabayanan kami nag-aaral, doon nakatira, aahon kami sa bukid, sa bundok. Pag gusto namin magluto, sasabihin ng tatay ko, magsibak muna kayo anak ng kahoy. May kahoy dyan akong pinutol-putol. Ayan. O, marunong din kaming magbayo ng bigas. Alam nyo ba yung binabayo? Yung palay para maging bigas. Nagbabayo din kami nun. Bago namin yun maisaing, ibabayuhin muna. Tapos, uutosan ako ng kuya ko o kaya na ate ko. Magsibak ka na nini ng kahoy at magagatong na tayo. Gutom na rin yung mga mag-aani ng palay. Sabing ganun ng ate ko. Tapos sasabihin ng nanay ko, mamimitas na ako ng gulay, iluluto natin ang tanghalian. Gatong na kayo dyan, magsindi na kayo ng apoy. Malalaki din ang kahoy namin doon, kaya ang ginagawa namin, binabaak din namin ng ganitong puthaw, o kaya itak na mabigat. Yan, naranasan namin yan nung bata pa kami. Shout out sa mga nakaranas sa inyo. Pero kahit ako'y nasa city na nakatira, hindi ko malilimutan yung kinagawian ko. Nung bata pa ako, kaya alam ko magluto sa ganito. Masarap kaya ng niluto sa kahoy. Saka sa uling na bao. Meron din ako guys, uling na bao dito. Galing sa ate ko, padala sa akin mula doon sa amin sa Quezon. Andyan, makikita nyo rin yan, yung aking mga uling na bao. Binigay yun ng ate ko. Pag umuwi kasi yung bunso naming kapatid, nagpapadala sila dito ng mga kalakal. Gayubano, tsaka yung mga uling, sasabihin ko lang sa ate ko, ate, padala mo ako ng uling. Yan, binibigyan kami ng ate ko. Kaya marunong din ako magatong. Dito naman sa likod namin guys, may bakanting lote dito na 1 hectare na ang daming puno. Pag tinatabas nila yung puno, natutuyo yung kahoy. Ayan, pinangunguha namin para igatong. Since walang pasok sa eskwelahan para bantayan ko yung aking tindahan, dito ako naglalagi sa bahay. Kaya ayan, nakakapaggatong kami ng kahoy. Hindi palaging gasol ang aming gatong. Pero 2 gasol ko. Ang tangke ko ng gasol ay 3. Kasi nagkantin nga kami dati. Tapos meron kaming gas range. Meron kaming mga kalan na yung standard. Dami kaming kalan na pwedeng gamitin. Mas gusto ko magluto sa kahoy na i-enjoy ko yung sarili ko. Ganun yata talaga guys pag tumatanda na. Nakakoboy pa ako sombrero dyan kasi mainit na yan eh. Bandang alas 9 ako nagsisibak ng kahoy. Sino sa inyo marunong magganito? Wala na, minigay ko na sa aso.
nagpakain na din ako ng aking mga manok, tsaka ng ng aking mga halaman. Tiningnan ko kasi kinakain ng kuwitib. Dito sa pinagsisibagan ko ng kahoy na to, may bubong lang yan kasi nandiyan yung aming gatungan ng sinaing. Oh, ng sinaing sa kahoy, kalan pala. Yung kalan na yun ay ginawa ko din lang yari yun sa simento. Ginaya ko lang yun sa YouTube. Mabilis lang gayahin, basta marunong ka, sanay ka sa hirap, ikutin mo lang yung utak mo kung paano mo mabubuo. Paano kung pamamaraan ka mabubuhay, yan. Lahat magagawa mo. Siisipin mo na lang yung mga pinagdaanan mo ng bata ka pa. Pero sa totoo lang, hindi naman kami mahirap na tao, mahirap na buhay na mahirap na mahirap. Dahil kinamulatan ko na yung aking mga ninuno na talagang mayroon. Kaya lang, sanay kami sa nyugan, sa bundok, yung may kabundukan. Kasi ang bahay ng lola namin, nasa kabayanan ang mga nanay ko. Tapos kami umahon sa kabundukan pag mag-aani ng palay o kaya magpapagamas ng palayan. Tapos magpapakupra. Yan ang trabaho namin sa probinsya. Siguro kung later nakikita niyo yung mga vlog ko na nasa kabundukan kami ng kupras. Umuwi ako nun sa probinsya para lang makita yung aming mga iniwan sa amin ng magulang namin. Nandun kasi yung dalawang kapatid ko, ate ko at kuya ko. Sila yung nagmamanikola doon sa mga naiwan ng nanay ko. Since kami tatlong magkakapatid nandito sa city nakatira. Yung sumunod sa aking babae, tapos yung bunso kong kapatid na nakuba. Yun. Yan ay nasa akin. Kaya nagagatong kami ng kahoy ng magkapatid. Walang pasok yan. Tingnan, napapansin nyo, ang balat ko ay magkakaiba ng kulay kasi lagi ako dito sa gilid ng bahay ko. Nagpapainit. O, pag may pasok naman ng school, lagi ka nandun sa lilim ng bubungan. Dito sa akin, sa bahay namin, marami ako napapaglibangan. Marami akong nagagawa. Diba? Ganun lang ang buhay. Enjoy natin sarili natin habang nabubuhay. Diba?